Hey, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Anong nangyayari dito sa oposisyon, sa grupo nila Harry Roque? Sa daldal ni Harry Roque, dito siya nahuhuli. Kaugnay ito ka-coffee sa pagdinig ng Senado dito sa PDEA leaks daw. In the first place, wala naman talagang leaks. Dahil, epeke yung dokumento na yan. Yung PDEA, ilang ulit nang dinay yan. Anyway, dito muna tayo kay Harry Roque. Mamaya pag-usapan natin yung hearing na yan. Sabi niya, wala pa naman daw napapatunayan dito sa mga papel na ito. Iyon naman pala wala pang napapatunayan na gumagamit si PBBM na pulburon. Bakit inaaraw-araw nyo na? Bakit yan ang laging subject ninyo sa inyong mga murahan rally, sa inyong mga prayer rally? Di sinira nyo yung imahe ng presidente. O sige, pakinggan natin ha. Ang isda talaga nahuhuli sa bibig. Isda ba? Isda ba tawag natin kay Harry Roque? Anyway, pakinggan natin ka-coffee itong sinasabi niya. Sige. Ngayon, no? Wala naman pang napapatunayan. Kung hindi, nagkaroon ng surveillance, gumagamit ng pinagbabawal na gamot ng ating presidente at naghanda mag-raid na hindi naman natuloy. Nauutal na. Wala naman daw talaga pang napapatunayan. Ayan, galing na mismo sa inyo yan. Isa na ipakalat ninyo sa kampo yan. Ipagkalat ninyo na wala pang napapatunayan. Bakit bira kayo ng bira? Bakit kung ano-ano yung mga bintang ninyo? Bakit kung ano yung sinasabi ninyo, yung naging desisyon ni PBBM na labanan nitong China because of the pulburon? Si Harry Roque din na nagsabi niyan, bakit wala pa palang napapatunayan? Ano to? Kakambyo na naman to. Naglilinis na naman. Nadudulas kayo O isa pa. So ngayon, ang ibig sabihin lang yan, hindi pa rin conclusive ang ebidensya na gumamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente. To be fair. Hindi pa raw conclusive. Dadali mo. Hindi pa conclusive. Walang finality. Wala anything. Itong tao lang na ito, kung totoo man, itong PDEA agent lang na ito, ang naggawa-gawa nitong dokumento na to, tanging siya lang at pinapakalat nyo ngayon. Tapos ililihis ninyo sa issue ng PDEA leaks. Paano magkakaroon ng PDEA leaks? Iimbento nga yung papel na yan. Gawa-gawa nga yan. PDEA na mismo nagsasabi, hindi totoo yung papel na yan. O yan, nahuhuli kayo sa sarili nyong bibig. Hindi conclusive itong papel na ito. To be fair daw. Anyari? Isa pa nga. Pang napapatunayan. Kung hindi, nagkaroon ng surveillance, gumagamit ng pinagbabawal na gamot ng ating presidente at naghanda mag-raid na hindi naman natuloy. So ngayon, ang ibig sabihin lang yan, hindi pa rin conclusive ang ebidensya na gumamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente. To be fair. Pero kinakailangan na talaga siya magsalita. Kasi napatunayan. Hindi pa conclusive, pero kinakailangan magsalita. Ano ba talaga? Kasi ang strategy nila dito ka-coffee, hindi sila pinapansin. Hindi sila pinapansin ng administrasyon, hindi sila pinapansin ni First Lady. Minsan lang nang sumagot itong si First Lady, once and for all. Pero dahil hindi sila pinapansin dito sa panawagan nila na drug test, keme-keme, itong mga jeje mo na to na nananawagan na magpa-drug test, may pa-drug test challenge pa, hindi naman mga sikat. Kunyari nagpa-drug test, sinayang nyo lang yung pera nyo. Hindi kasi kayo pinapatulan. Kasi itong mga tao na ito, kapag patulan, syempre, bababa sa level ang presidente. Kaya gustong-gusto nila yan na patulan sila. Kaya gawa sila ng issue dito kay PBBM o sa administrasyon. O napapahiya kayo ngayon. Nagka-rumble-rumble na yung sinasabi ninyo dyan. At itong hearing naman, itong problematic hearing dyan sa Senado, dito sa PDEA agent na to, na parang binigyan mo ng show Itong PDEA agent naman na malinaw naman na nagsisinungaling at maraming historical records ng pandaraya at pagsinungaling itong agent na ito. Binigyan pa ni Bato de la Rosa ng opportunity na birahin ang presidente. Ano ba talaga, Senator Bato? O yan nasa GMA News Online. Yung issue nila ng PDEA leaks, bakit pinipilit nyo yung PDEA leaks na yan? Sabi ng PDEA, itong dokumento na ito na allegedly na lileak, na pinakakalat ni Maharlika, non-existent. Hindi talaga nag-e-exist yung dokumento na yan. Gawa-gawa nyo lang yung dokumento na yan. Tapos ililihis nyo ng PDEA leaks. Kasi kapag sinabi nyo na nagkaroon ng PDEA leaks, ibig sabihin, totoo, existent, valid itong dokumento na to. It's just that, kumalat sa publiko, which is not supposed to be na for public consumption. Kapag may PDEA leaks, sabi ng PDEA, walang PDEA leaks. Kasi hindi naman talaga existent yung dokumento na yan. Gawa-gawa lang yan ng tao na yan o kung grupo man yan ni Maharlika. Philippine Drug Enforcement Agency Director General Moro Virgilio Lazo insisted ngayong Tuesday po that supposed pre-operation report and authority to operate, which both circulated on social media,
are non-existent. Hindi totoo. Kanino ka maniniwala? Sa PDEA ka maniniwala o ka Maharlika? Si Maharlika, ipugad ng ano yan source ng fake news yan O, doon ka maniniwala kay Morales? Tingnan mo yung background ni Morales. Ano to? Circumstances lang ba yan? Na marami siyang kaso? Ng pandaraya? Perjury? Circumstances lang ba yan? Dito na ako maniniwala sa PDEA. Kasi may accountability dito. Si Maharlika may accountability ba? O pinapapunta siya sa Senado. Kanino siya accountable? Magpakita ba siya dyan sa Senado? O gimmick lang yan ni Bato de la Rosa na invite itong si Maharlika? O bibigyan pa raw ng pamasahe. Siya na raw ang sasagot. Ano yan? Gimmick lang siguro yan. Kasi si Maharlika, pag i-justify niya yan, na hindi siya pupunta dyan sa pagdinig ng Senado dahil sasabihin niya, tulad ni Kibuloy, gugurgurin siya. Chuchugiin siya. Kanino na naman ang bintang yan? Kay PBBM na naman ang bintang yan. Sa administrasyon na naman ang bintang yan. Ayan, maayos naman kayo dyan. Nasa GMA yan, sinasabi ng PDEA, hindi existent, non-existent itong document na to na pinapakalat nila Morales. Bakit nga bibigyan pa ng panahon yan? Malinaw naman yung peke yung dokumento na yan. Lazo made a statement during the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs motu proprio investigation into the supposed leaked confidential documents linking President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to illegal drugs. Gusto nyo lang pag-usapan ng presidente dyan sa Senado nyo. Kaya naghanap kayo ng issue na in a way, titingnan ng tao na valid. Ganyan yan Sa Senado, ganyan yan. Kailangan ma-establish mo yung validity. Ito si Bato de la Rosa nagpupush sinegway sa PDEA leaks. Kasi mukhang valid kapag mukhang valid yan kapag PDEA leaks ang pinag-uusapan. Wala nga PDEA leaks Dahil hindi naman existent yung dokumento na yan. Malinaw na malinaw yan. There are no such documents, Your Honor. Siguradong sigurado po kami. Yan, PDEA nagsasabi niya na, siguradong sigurado po kami. Walang dokumento na ganyan. Sabi ng PDEA. Noong April 2, PDEA already released a statement indicating that the two documents were not found in their Plans and Operations Report Management Information System or PORMIS. O baka, dahil dismiss itong PDEA agent na to, nating tulos naggawa-gawa na lang ito ng mga dokumento, nakipagsabuatan, sa tingin ko posible yan, nakipagsabuatan sa oposisyon para ibagsak ang gobyerno ni PBBM. Kasi pag nabagsak nila si PBBM, uupo si Sara Duterte, uupo ang kampo nila. Di sila na naman ang naghari dyan. Hintay na naman tayo ng 6 years dyan. Ayan, yung mga pro-China, mamamayagpag na naman. In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, spurious documents, and fantastic claims at having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Sabi ng PDEA sa kanilang statement. Dapat si Maharlika ang pagsabihan Huwag ka magpapakalat ng mga dokumento na hindi naman verified. Kasi maraming aanga-anga pa rin na maniniwala sa iyo. Di nasira ang gobyerno. Nasira si PBBM. Halimbawa itong deep fake audio na to ni PBBM. Kung maraming anga-anga na naniwala doon na nagde-declare si PBBM ng gulo against China, di kawawa tayo. Ganyan yung nagagawa ng mga maling dokumento na pinapakalat. Hindi alam ni Maharlika yan. Hindi naman siya journalist Wala siyang background in journalism. Paano niya malalaman yan? Yung simpleng ethics, wala siya. Pakalat siya ng pakalat kahit fake news. Yung mga anga-anga naman, maniniwala, mabubudol. Hala, bla 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 bla. Ganyan pala si PBBM, bla bla bla. Kasi misinformed kayo. Hindi pala misinformed, disinformed kayo. Kasi intentional itong ginagawa nila para sirain itong administrasyon. However, during the hearing, former PDEA Intelligence Jonathan Morales said that the leaked confidential documents were processed by him, but he was surprised that these were divulged online. Nagulat siya, ganon. Bakit kumalat yan? Saan yung pre-process? 2012 yan panahon ni Pinoy yan. Supposedly, Pinoy, di ba? The Aquinos, galit yan sa mga Marcos. Sana ginamit na nila yung opportunity na yan para ipakulong itong si PBBM. That time pa lang, 2012 pa lang yan. As he contend that Morales' allegations were fabricated and have no basis, sabi ni Lasso. Senate panel could not expect genuine testimonies from former because he perjured his application to the agency by not disclosing that he was dismissed from the Philippine National Police. One point,
dinaya yung application ni Morales sa PDEA. Hindi niya sinabi na natanggal siya sa PNP. O, balikan natin sa PNP. Bakit siya na-dismiss? Ibig sabihin, may problema siya. With finality. Yan yung sinasabi ni Harry Roque na conclusive. Ito, hindi raw conclusive itong dokumento na to against PBBM. O ito, conclusive to, na dinismiss siya ng PNP. Pero tinago niya sa PDEA. Dahil kung sinabi niya sa PDEA yan, hindi siya tatanggapin sa PDEA. Hindi siya makapasok dyan sa PDEA. Lasso also mentioned Morales' dismissal from PDEA for dishonesty and grave misconduct, as well as the robbery, extortion filed against the latter, among others. Oh, sang katerba pala ang kaso nito ni Morales? Na-dismiss din sa PDEA dahil sa pagiging dishonest, dahil sa extortion o pangingikil. Then, you will expect a valid at truthful testimony from Jonathan Morales? Common sense yan. Basic yan. Circumstances ang magsasabi na mukhang nagsisinungaling o nagsisinungaling, totoong nagsisinungaling itong si Morales kung titinan mo ang kanyang historical records dahil sana ito sa pagsisinungaling. Tapos paniniwalaan mo. Di ba? Sa media literacy, yan, sana aralin ni Maharlika ang media literacy eh. Sa media literacy, kung susuriin mo ang isang mensahe, titingnan mo kung sino yung nagpapadala ng mensahe. O, let's say, ang messenger, si Maharlika, anong background niya? Di ba? May background ba siya? May journalism, familiar ba siya sa ethics? Kahit hindi ka nag-aral ng journalism, kahit basahin mo lang yan eh. May accountability ba siya? Dito sa ginawa ni Morales, siya yung messenger dito. If ever, worst case scenario, totoo itong dokumento na to. Tingnan mo yung taong gumawa niyan. Ano yung background ng taong gumawa niyan? What is his intention? Sirain ba ang administrasyon? Ano yung records niya? Ano yung previous records niya? Kasi pwedeng nai-impluwensyahan ng previous records niya, ng history niya, yung gagawin niya, o yung ginawa niya. So para suriin ang dokumento, suriin mo yung taong nagsabi. Suriin mo ang mensahe, suriin mo yung nagsabi ng mensahe. Parte yan ng media literacy. No, maganda siguro aralin niya yung yung media filters na sinasabi natin eh. Yung 5 media filters siya ng political economy of media para magkaroon ng background bahagya. Paano inaaral o paano bibigyan mo ng highlight itong mga mensahe na pinapakalat. Kasi kung peke yung pinapakalat na yan, i-influential ka eh, influencer ka, may mga followers ka eh. E di maapektuhan mo yung mga angang tagasunod mo. Paano kung nagkagera? Paano kung may namatay? Paano kung may napahamak because of that information? Accountable ka pa ba? See? Suriin mo yung mga pinapakalat mong dokumento. For Morales, Lasso denied the existence of the document because the person involved in the president is the president who appointed him as the chief of PDEA. Siyempre, common response yan. Ganyan ang isasagot na dyan. Yan ang main defense nila dyan. Ano yung proof mo? According to Morales, the supposed operations against Marcos in 2012 did not push through because it was stopped by former PDEA Deputy Director General Carlos Gadapan. Yun ang nakapagtataka dyan eh. Panahon ni Pinoy yan. Isa na, ginamit na nila yung opportunity na yan para mapahiya ang mga Marcoses. Hindi ba matindi ang alitan ng mga yan? Bakit hindi pinush? Bakit pinigilan? Panahon niya ni Pinoy yan eh. Mga appointees ni Pinoy yung nandiyadyaan eh. Ibig sabihin, pabor pala sa mga Marcoses. Morales claimed that Gadapan told him not to conduct the operations because former Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. allegedly ordered it. Ha? Isang araw lang yan ha? Kung babalikan nyo yung data, March 16 natin, March 6 or 17. Isang araw lang, nalaman agad ng lahat yan. Weekend pa nangyari yan. Naputol agad yung na yan, yung operations na yan. Senator Bato de la Rosa, who presided over the hearing, ordered the issuance of an investigation to Ochoa. Ayaw talaga tigilan to ni Bato. Sana si Kibuloy. Si Kibuloy ang imbestigahan niyo dahil doon may ruling ang korte na kinakailangan siyang arestuhin, may subpina. Ba't dito ka? Sabi na nga ni Harry Roque, hindi conclusive ito eh. Ano ba to, Senator Bato? 4 PDEA agents whom Morales claimed to be aware of the operations documents dated March 11. Ayan, March 11 pala, hindi 16. 2012 denied any knowledge of the operations, with one pointing out that he said the date fell on a weekend. Yun, nadali na. Na-discuss na rin natin to sa previous vlog natin. Weekend nangyari yan, March 11. Di ba, usually pag weekend, yung mga boss dyan sa PDEA, hindi nagsisipasok yan unless merong special operations.
Tapos naganap lahat ito ng weekend. Ano to? Embento, hindi ba katotohanan to? Sinabi na mismo ng kasamahan ni Morales diyan sa PIDEA, weekend yan. Hindi totoo yan yung mga aligasyon na yan ni Morales. Ano ba talaga? Hindi maganda script nila dito. Hindi maganda yung pagkakakamada ng events dito, yung sequences of events. Hindi masyadong nalatag. As both PIDEA and Morales stood firm on their claims, De La Rosa noted a deadlock in the discussion. So yun, at least. De La Rosa, who led the previous administration's drug war when he was appointed as PNP chief in 2016, said he does not doubt Lazo's position that the documents were non-existent and vouched for the PIDEA's chief's integrity, being a fellow graduate of the Philippine Military Academy. O yan naman pala Nagva-vouch ba to De La Rosa na solid itong integrity ni Lazo? O ito katawa. Dapat, from that moment, stop po na yung investigasyon na yan. Wala nang patutunguhan yan. Dahil non-existent na nga itong PIDEA leaks na yan. At naniniwala siya dahil niya ito kasamahan niya. Ano ba tawag natin dyan? Pareha silang Philippine Military Academy. Mista niya ba yan? Isa na matigil na yan. Kasi sa tuwing binibigyan ng opportunity itong investigasyon na to, edi parang namamayagpag lang si Maharlika niyan. Sasabihin ni Maharlika, tingnan nyo, ako yung nagdahilan kung bakit nagkaroon ng investigasyon dyan sa Senado. Siyempre, sikat naman ang lola. Dahil sa akin, etc. Pinapatawag, ano pumunta. Ay, nako, problematic kayo. Miyembro ng opposition, kayo mismo. Hindi kayo nagkakasundo. Mag-usap-usap kayo dyan para maganda yung script ninyo, maganda yung narrative ninyo. Alright, sige, anong sa inyo dyan, ka-coffee? I-share ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section. Nasa Facebook, nasa YouTube. Sige, ilagay po ang inyong comments dyan sa comment box natin, no? Kung nasa Facebook po kayo na nanonood ngayon sa Facebook, no? Pasuyo na lang ka-coffee, ha? Baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, like lang po yung follow, or like or follow dyan po sa Facebook page natin, ka-coffee. At kung nasa YouTube naman po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, ha? Please make sure na naka-subscribe na po kayo. Dapat may D na yan sa dulo, dapat subscribed. Click lang po yung subscribe. Libre, wala po yung bayad. At kung hindi pa kayo nakapag-attendance, bago lang po kayo sa ating channel, ayan, palike lang po na video na yan. Sabay-sabay tayo mag-like, ka-coffee, para dumami pa po tayo dito sa ating bahay. Alright, ako magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat, ka-coffee, sa pagsama sa akin. Ingat po kayo, hanasan man po kayong panig ng daigdig. Mainit. Paalam, bye-bye.